kanya liwanag ng flashlight at tumingin sa madilim na karagatan. Hindi ako pumunta dito para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Matigas ang kanyang tinig dahil gusto niyang ipadama dito na nasasaktan siya. May karapatan naman siguro ako magalit dahil niloko ako. Kahit wala tayong relasyon, babae pa rin ako at hindi dapat niloloko. Wala siyang sagot na natanggap mula rito ngunit ramdam niya ang mga tingin nito. Hindi niya na naman napigilan ang mga luha. Masyado siyang iyakin at mahina pagdating dito. Sana man lang sinabi mo sa akin. Oo, alam kong ayaw mong mas makilala kita pero bilang respeto na lang sana sa akin. Nasasaktan ako, alam mo ba yun? Naliliit ako at natatakot na baka mas may malalim ka pang lihim na ikadurog ko. I'm sorry. Tanging sagot nito. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang kailangan ko paliwanag. Sabihin mo sa akin ang diretso lahat kahit na masaktan ako. Dahil hindi mo man gustuhin, nasasaktan mo pa rin ako. Anya sa harapan nito. Frustrated na siya sa mga nangyayari at sa katahimikan nito. Adele is my daughter. Sagot nito. Kahit na alam na niya ang bagay na iyon ay kumirot pa rin ang kanyang puso. Nasasaktan pa rin siya sa ideya na may anak na ito. She's my adoptive daughter. Natigilan siya sa huling mga salita nito at akmang sasagot siya ngunit pinigilan siya nito. Just listen. I will tell you everything you want to hear from me. Makikinig ako. She answered. Nagsimula siyang kabahan dahil hindi niya alam kung ano magiging reaksyon sa mga sasabihin nito. Aminado siyang kahit papaano ay nabawasan ng kirot sa kanyang dibdib dahil sa nalamang ampul lamang nito ang bata. Masama man pero iyon ang nararamdaman niya ngayon. I'm a former chemical specialist of FBI based in Manila. But our main branch is in America. Iyon ang sinabi sa akin nung bata kanina pero nawala sa isip ko dahil sa mga nangyari. I resigned after being burned. Napaawang ang kanyang bibig at naluluhang napatingin dito na sa malayo sa kawalan ang mga sulyap. Nasapo niya ang dibdib at takman lalapit dito ngunit umiling ito. Ayokong malapit ka sa akin habang ipinapakilala ko sa iyo ang sarili ko. Nakakalimutan ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko kapag nasa piling kita. You're my safe haven, Lil Kitan. You're my comfort zone. You're my peace and my rest. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit dahil sa bawat salita nito ay nasasaktan siya. Hindi niya alam kung anong gagawin kundi ang tumitig na lamang dito habang lumuluha. I was tortured and burned. Dahil isa akong chemical specialist, ilaga ako nasa laboratory for evidences investigation. At nang ambushin ng headquarters namin ay nandoon ako. I was a victim of those evil terrorists. Paulit-ulit na binabasag ang kanyang puso lalo na nang marinig ang pagpiyok ng boss nito, tanda ng pag-iyak. Nakikita ng dalawang mata niya kung paano nito yakapin ang sarili habang nagtataas baba ang mga balikat. I'm a broken man, Lil Kitan. Lahat ng peklat na meron sa katawan ko ay dahil sa insidenteng iyon. I suffered in third-degree burn, and I almost died because of countless injuries. Wala na akong pakiramdam ng mga panahon na yun at sumuko na ako. Hindi ko inaasahan na mabubuhay pa ako. Sa bawat pagbigkas nito ng mga salita ay siya rin paglakas ng hagulhol nito. Maring kinagat ni Alana ang kanyang mga labi upang pigilan ang paghikbi. Iniisip pa lamang niya mga pinagdaanan nito ay hindi na kinakaya ng kanyang puso at isipan. Tama na. Huwag mo na ikwento. Usal niya upang pigilan itong balikan ng mga alaalang ikinawasak nito. Ngayon nagsisisi siya kung bakit pinilit niya itong buksan ng pagkatao para sa kanya. Nasasaktan siyang malaman na naghirap ito ng sobra at ninais na mamatay na lamang. No. I want you to know me. Gusto ko malaman mo lahat tungkol sa akin para makapagpasya ka. Kung tatanggapin mo pa ako pagkatapos ng lahat. Umiiyak nitong sagot. Umiling siya. Tatanggapin ko ang lahat sa iyo. Hindi mo kailangan saktan ang sarili mo sa pagbalik ng mga alaalang iyon. Sorry kung nagpumilit ako. Sana iyan pa rin ang sagot mo kapag nalaman mo na ang lahat sa akin. Bakas ang labis na lungkot sa boss nitong nagpipigil ng hikbi. Yumuko ito at niyakap ang mga tuhod.
Kahit anong pigil niya ay hindi ito nagpaawat sa pagsasabi sa kanya ng nakaraan nito at mas lalong nawawasak ang kalooban niya dahil sa mga nalalaman. Halos mabaliw ako noon dahil sa sobrang sakit na dinanas ko sa mga kamay nila. They are more than animals. They are monsters. Hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko at walang ibang nagawa kundi tanggapin lahat ng parusang ibinigay nila. Hindi lang ang masayang buhay ang pinagkait nila sa akin kundi pati ang kapayapaan ko. I was traumatized. Natigil ito sa pagsasalita dahil sa paglakas ng iyak. Hindi na kinaya ng dalaga na pagmasdan lamang ito. Kahit ayaw nito'y lumapit siya at mahigpit na niyakap sa sais. Gusto niya iparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Na kahit ano ang naging nakaraan nito ay tanggap niya. I'm sorry. Bulong niya. Akala niya itutulak siya nito ngunit mahigpit itong gumanti ng yakap sa kanya. Parang isang anak na naghahanap ng kakampi. Hinaplos niya ang buhok nito habang ang muka ni Sais ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang sakit habang naririnig ang pag-iyak nito. Dahil sa ginawa nila sa akin, hindi ko na nagawang maging masaya. Not until I met you. Ikaw ang nagbibigay pag-asa sa akin kaya simula na magising ako, gustong-gusto ko na agad na bumalik dito. Para makita ka. I'm so lost. It breaks me thinking that you might reject me because of who I am. I'm scared. I'm scared. Paulit-ulit itong bulong habang pahigpit ng pahigpit ang yakap sa kanya. Tila ayaw na nitong bumitaw. Diyos ko, alisin niyo po ang sakit na nararamdaman namin ngayon. Huwag niyo po kaming pababayaan. Taimtim niyang usal. Hinalik-halikan niya ang noo nito kahit na parehong nagtataas baba ang kanilang mga balikat dahil sa pagtangis. Baliw ako, Lil Kitten. Hindi ko alam kung kaya ko pang ibalikan dating ako. Sa Adal, ang anak ko lang meron ako at ikaw. Kayong dalawa nagbibigay sa akin ng katahimikan. Please don't leave me. Ngayon lamang niya nakita ang napakahina nitong estado. His most vulnerable and fragile side breaks her heart. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. May pinalidad sa kanyang tinig habang sinasabi ang mga iyon. Humawala ito sa kanya ng yakap at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Naaninag niya ang luhang masaganang dumadaloy sa mga pisngi nito. Pinunasan niya iyon at pilit na ngumingiti upang pag-ani ng loob nito. Hindi mo ko iiwan kahit hindi kita mabibigyan ng anak. May pag-asa at pag-asam sa mga mata nito habang itinatanong iyon sa kanya. Natigilan si Alana at hindi nakakibo. Nakita niya ang muling pagbakas ng takot at pangamba sa mga mata nito. Mahigpit itong humawak sa kanyang mga kamay. Yes, I'm sterile. I can't give you a child. Baog ako. Nag-iwas ito ng tingin at yumuko. Chemical burn is no joke. Almost all of my systems are affected, including my reproductive system. Severe burn causes reduction of my sperm density. And now, I have very poor fertilization potential. Nakatitig lamang siya dito at hindi maproseso ng utak niya mga sinasabi nito. Ilang ulit na ako nagpa-check up pero wala pa rin improvement. And I am very hopeless. Gusto sumagot ni Alana ngunit hindi niya alam ang sasabihin dito. Bilang isang babae, pangarap niya magkaroon ng sariling anak at buong pamilya. She dreamed of having children running in their garden while giggling and laughing. She wanted to play with her own daughter and son with her loving husband. But 6 Miller? She's confused. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang emosyong nararamdaman ni Alana ay agad siyang natigagal dahil sa malakas na sigaw ng kanyang kaibigang si Valerie. Hindi niya alam ngunit sa klase ng sigaw nito ay mabilis na nilukob ng kaba ang kanyang dibdib. Humahangos itong tumakbo papalapit sa kanya habang dala ang flashlight nito. Naluluha-luha mga mata at nanginginig ng makalapit sa kanya. Bakit, Val? Utal niyang tanong dito dahil sa nakakalulang kabang kanyang nadarama. Ang tatay mo! Ang tatay mo! Natataranta ito at halos hindi niya maintindihan sinasabi. Nasusunog ang bahay niyo! Para yung bombang sumabog sa kanyang pandinig.
Tila siya pinagkaitan ng hininga sa puntong iyon. Nanginginig ang buong kalamnan niya at tumakbo ng mabilis. Ilang ulit siyang muntik na madapa ngunit pinilit ng tuliro niyang isip na tahakin ang daan pauwi sa kanila. Si tatay! Bulong niya habang tumatakbo. Wala siyang pakialam sa kanyang dinadaanan habang tinatanaw ang kanilang bahay. Malayo pa lamang ay nakikita na niya ang makapal na usok na kumakalat sa kalangitan. Unti-unting humihina ang kanyang paghinga sa pinaghalong takot, kaba, pagkatuliro at panginginig ng buong katawan. Ang tatay ko! Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Ang dati na niyang mugtong mga mata ay muling naging hilam sa mga hindi maampat na luha. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa maging malinaw sa kanyang paningin ang bahay nilang gawa sa pawid at mga pinagtagpi-tagping mga yero na ngayon ay nababalot na ng nagngangalit na apoy at kasing itim ng gabing usok. Marami mga tao ang nasa paligid na sinusubukang apulahin ng apoy. Nagkakagulo, nagtatakbuhan, humihingi ng saklolo. Tay! Sigaw niya at takbang-tatakbo papasok ng may mga bisig na pumigil sa kanya. Sa sais. Ngunit wala siya sa tamang pag-iisip para intindihin pa ang mga tao sa paligid. Tatay! Ang tatay ko! Sigaw niya at nagpupumiglas upang makawala ngunit malakas sa sais at hindi siya nito binitawan. Kailangan kong iligtas ang tatay ko! Ang tatay ko nasa loob! Ang tatay ko! Tay, nandito ako! Pausta siya sa kakasigaw ngunit walang presensya ng kanyang ama. Pilit niyang isinisiksik sa kanyang isipan na wala doon sa loob ang kanyang ama ngunit hindi niya nagawang baliwalain ang nakakabaliw na kaba na meron ngayon sa kalooban niya. Pinagkakalmot niya sa sais upang pakawalan siya nito at iligtas ang kanyang ama ngunit hindi ito natitinag sa pagpigil sa kanya. Huwag kang lalapit doon, delikado! Bulong nito ngunit wala siyang marinig kundi ang ingay ng pagkatupok ng kanilang bahay. Ang tatay ko! Tulungan niyo kami! Hindi na niya makita ang paligid dahil sa luhang bumabasa sa kanyang mga mata. Nagsisigaw siya, nagwawala, nalulumo at humahagulhol. Bitiwan mo ko! Nasa loob ang tatay ko! Wala siyang tigil sa pagpupumiglas pero mas lalo lamang na humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Sais mula sa likod. Ikaw mapapahama kapag lumapit ka doon! Tugon nito ngunit hindi niya pinakinggan. Umiiyak na lumapit sa kanya si Valerie upang pigilan siya sa pagwawala pero kahit ito'y hindi siya nagawang pakalmahin. Please, Alena, kumalma ka. Sabi nito. Ang nanginginig niyang mga kamay ay pilit pa ring binabaklas sa mga braso ni Sais sa kanyang bewang. Tatay kong nasa loob! Hindi ako kakalma hanggat hindi ko nakikita ang tatay ko! Bitiwan niyo ako! Malapit ang mga bombero, pero tumulong kayo sa pag-apula ng apoy! Sigaw nila iyon na siyang nangunguna sa pabalik-balik na pagkuha ng tubig upang makatulong sa pag-apula. Halos lahat ay balot sa pawis at dumi ng pinaghalong tubig at buhangin na kanilang ginagamit upang bawasan ang apoy. Tutulong ako! Tugon ni Sais na mabilis nitong inilingan. Huwag mong ipilit ang hindi pwede. Nag-aalala itong tumingin sa kanya. Lumayo na kayo dito. Nanginginig na ang buong mong katawan at hindi ito makabubuti sa kalagayan mo. Pero, huwag matigas ang ulo mo. Alam kong epekto sa'yo ng apoy. Matigas nitong sagot kaya't hindi na nagpumilit sa Sais. Tumingin ito kay Val bago muling nagsalita. Ilayo mo sila dito. Hindi pwedeng i-expose sa Sais sa apoy. Dahil sa trauma niya at sa Alana. Baka hindi niya kayanin kapag nakita ang tatay niya. Mahigpit ang pagkakayakap ni Sais sa dalaga na hindi pa rin napapagod sa pagpupumilit na lumapit sa bahay nito. Mas lalo nagkagulo ang paligid ng dumating ang truck ng mga bombero. Mabilis silang pinalayo sa apoy dahilan upang mas lalong magwala ang dalaga. Tatay ko yun! Tatay ko! Paulit-ulit itong sambit hanggang sa manghina ito at sumandal sa kanyang dibdib habang pumapalahaw ng iyak. Samantala, ang panginginig ng buong katawan niya ay hindi niya binibigyang pansin. The fire triggered his trauma. Ngunit hindi ito ang tamang panahon para maging pabigat siya. Nag-aalala siya kay Alena. Ang iyak at palahaw nito ay halos ikawala ng malay nito. Alam na alam niya kung gaano nito kamahal ang ama nito at hindi niya kinakayang tingnan ang sitwasyon nito ngayon. Mariin niyang ipinikit ang mga mata upang hindi makita ang apoy habang hawak niya pa rin ang dalaga. Parehong nanginginig ang kanilang mga katawan dahil sa halo-halong emosyon ni hindi humuhupa sa kanilang sistema.
Masyadong madaming nangyari sa kanila ngayong araw at pagod na sila pero parang pinagkakaitan sila ng pagkakataon upang makapagpahinga. Hindi ko kayang mawalan tatay ko. Mamamatay ako. Magpapakamatay ako. Dinig niya ang sambit ni Alana na mas lalo niyang ikinabahala. Nakasanda lamang ito sa kanya at hindi na gumagalaw habang ang tingin ay diretso sa bahay na nasusunog. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap dito. Siya lang ang masasandalan nito ngayon at sa ganitong sitwasyon ay hindi niya ito iiwan. Huwag mo sabihin yan. Buhay pa ang tatay. Bulong niya kahit ang totoo hindi niya rin alam. Gusto niyang gumaan ang loob nito. Dahan-dahan itong tumango. Oo, buhay siya. Buhay siya. Ngunit ang mga luhay patuloy sa pag-agos. Sa sobrang bigat ng kanilang sitwasyon ngayon ay hindi niya rin napigilan ang luha. Naging malapit na ang loob sa kanya ng ama ng dalaga dahil labis ang kabaitan nito at pag-intinding ibinigay sa kanya. Kahit na nakikita nitong nasasaktan niya nag-iisang anak. Walang katulad ang kabaitan nito kaya't kahit maikling panahon niya lamang itong nakilala ay naging malapit na ito sa kanyang puso. Tulad sa kung paano kalapit ang dalaga sa kanya. Buhay siya. Pagsang-ayon niya. Maingay na maingay ang paligid dahil sa truck ng mga bombero. Dahil sa dami ng mga nagtulong-tulong upang apulahin ang apoy, ay napagtagumpayan iyong patayin, makalipas ang halos kalahating minuto. Nang makita ni Alana na usok na lamang ang nasunog nilang bahay, ay agad siyang tumayo. Hindi yun napaghandaan ni Saiski at mabilis siyang nakawala dito. Tumakbo siyang papalapit sa mga bombero na pumasok sa loob. Wala nang natira sa kanilang bahay dahil sa pawid lamang iyon at nasunog ang lahat. Nakakapanlumo ngunit hindi iyon importante sa kanya dahil ang material na bagay na papalitan. Ngunit ang isipin niya ang kanyang ama ay hindi nagpapatahimik sa kanya. Nakita niyo ba ang tatay ko? Ang ganyang tanong na pilit pinupunasan ng mga luha. Pinipilit niyang kumalma. Ngunit hindi magawa ng puso't isip niya. Hindi niya mapapakalma ang sarili hanggat hindi niya nakikita ang amang nakangiti. Nagkatinginan ang mga bombero at si Leo dahilan upang mas lalo siyang kabahan. Hindi niya kakayanin. Ang tatay ko. Usal niya sa isipan. Sagutin niyo ako! Sigaw niya. Hinawakan siya di sa isa braso ngunit ibinaksin niya iyon. Nasaan ang tatay ko? Kailangan ko siya makita dahil oras na ng pag-inom ng gamot niya. Halos panawan siya ng ulirat nang umiling ang isa sa mga firefighter na galing sa loob. Ayon sa mga nakitang bagay na nakita sa loob, ang saninang sunog ay natumbang lampara. Yun ang tanging ebidensya na meron sa loob na maaaring nagdulot ng sunog. But we will still conduct a further investigation about this matter. Sabi nito, paulit-ulit na napamurang dalaga. Wala akong pakialam sa investigasyon na sinasabi mo. Ang tanong ko, sagutin mo. Galit niyang tugon ngunit agad na natigilan dahil sa mga bomberong muling lumabas sa bahay nila na may dalang stretcher at may natatakpan ng puting kumot doon. Halos mamanhid ang buo niyang pagkatao dahil tila nagiging totoo ang ikinatatakot niyang kutob. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa mga ito ngunit nang hindi nakayanan ng isip niya, ay tinakbo niya iyon at agad na yumakap sa taong natatakpan ng kumot. Tay! Tatay! Nandito na ako! Nandito na ako! Halos hindi na niya makilala ang boses dahil sa sobrang pagkamalat noon sa kakaiyak. Tatay ko! Nandito na ang anak mong malaki ang bibig. Hindi ba't iinom ka pa ng gamot? Di ba sinabi mo hindi mo pa ako iiwan? Mahigpit siyang yumakap doon kahit na pinipigilan siya. Binuksan niya ang kumot kahit na ipinagbabawal ng mga bombero. Natutop niya ang bibig pagkakita sa taong nandoon. Halos hindi na yun makilala dahil sa pagkasunog ng buong katawan. Ngunit alam niyang ang tatay niya iyon dahil suot nito ang relong ibinili niya bilang regalo noong makalaya ito noong mula sa pagkakakulong. Nag-hysterical na si Alana dahil hindi na kinakaya ng kanyang sistema. Niyugyug niya ang katawan nito at pilit na ginigising ang amang wala ng buhay. Tatay, hindi ko po kaya. Huwag niyo akong iwan. Hindi ko po kaya, tay. Sasama na lang po ako sa inyo. Sama mo na lang ako. Nagwawala na siya sa sobrang sakit na nararamdaman. Sa tanang buhay niya,
Ang mawala ang ama sa piling niya ang hindi niya mapaghahandaan, lalo ang ganito. Dahil sa kapabayaan niya ay nawala sa kanya ang ama. Napapasabunot ang dalaga sa buhok dahil sa emosyong unti-unting pumapatay sa kalooban niya. Tay, patawad po. Patawad. Nandito na ako. Bakit hindi niyo ako hinintay? Nakasandal ang kanyang ulo sa katawan nitong balot ng kumot habang patuloy sa pagtangis. Hinahabol na niya ang paghinga dahil sa paninikip ng kanyang dibdib. Bumabara ang nakamamatay na sakit sa puso niya. Miss, kailangan na dalhin ang tatay mo sa morgue. Tugon na isang bumbero na ikinasiklab ng galit niya. Ang mga patay lang ang dinadala sa morgue. Buhay ang tatay ko. Buhay siya. Kaya hindi niyo siya dadalhin doon. Buhay siya. Unti-unti siya nawawala ng lakas, kaya't napaupo siya sa buhanginan, habang mahigpit ang pagkakahawak sa kinahihigan ng ama. Buhay ang tatay ko. Ulit-ulit niya yung ibinubulong at nang magawa siyang pabitawin sa stretcher, ay nagsisigaw siya at nagwala habang umiiyak pa rin. Taas-baba ang balikat, baha ng luha ang mga mata, nanginginig ang buong kalamnan at nawawasak ang kalooban. Niyakap siya ni Sais upang buhatin ngunit itinulak niya ito. Hindi natinag ang lalaki kaya't pinagsasampal niya at pinagkakalmot. Sana hindi ko iniwan ang tatay ko at hindi na kita pinuntahan. Sana buhay pa siya kung kasama niya ako sa loob ng bahay. Kung hindi ako lumandi, sana naitayo ko agad ang lamparang natumba at nailigtas ko siya. Sigaw niya kahit wala na halos boses na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi kinakaya ng puso niya ang isiping sumisigaw at naghihirap ang kanyang ama habang tinutupok ng apoy ang kanilang bahay kasama ito. Hindi niya kayang isipin ang pagtangis nito habang wala siya sa tabi nito. Habang sumisiklab ang apoy. Halos mabaliw na siya sa kakaisip. Tila naririnig niya ang paghingi ng saklolo ng kanyang ama, samantalang siya'y nandoon. Inaalala ang sarili at inuuna ang kanyang kalandian. Sinabunutan niya ang sarili at pinagsasampal. Kung hindi ako malandi, at kung inuna kong intindihin ng ama ko, sana nandito pa siya. Kung hindi ako naging makasarili, sana hindi ko siya iniwan at tangin lang para lang aliwanag sa bahay. Kung hindi ko inuna ang kagustuhan ko, sana nandito pa siya. Ang tatay ko. Yun ang mga salitang sinasambit niya habang sinasaktan ng sarili. Yumakap sa kanyang umiiyak ring si Sais. Nasasaktan ito para sa dalaga. Alam niya ang sakit na nararamdaman nito at ng ama nito bago bawian ang buhay dahil napagdaanan na niya iyon. Alam niya na kababaliw na sakit. Umiyak din siya ng umiyak habang walang ibang magawa kundi pakinggan ang paninisi nito sa sarili. Ang tatay ko. Hindi ko kayang mawala ang tatay ko. Bulong nito bago bumigay sa panghihina ng buong katawan at mawala ng malay. Kahit nakapikit na ito'y lumuluha pa rin ng mga mata at ang mga labi ay sinasambit pa rin ng ama. Hindi matatawaran ang sakit na nararamdaman ni Elena dahil sa hindi inaasahan na pagkawala ng ama. Akala niya'y masamang panaginip lamang ang lahat ngunit nang magising siya mula sa pagkahimatay ay mas lalong sumidhi ang kanyang pighati dahil totoo ang mga pangyayari. Her father is gone. Nanginginig ang kanyang kamay na tinanggap ang cremation urn na iniabot sa kanya ng kaibigan. Tumatangis rin ito ngunit walang katumba sa kanyang pagtangis. Ilang ulit siyang nahimatay bago marating ang sala ng malaking bahay ng amo kung saan siya nanirahan simula pa kahapon. Dahil sa pagkasunog ng katawan ng amay, pinili nilang i-cremate iyon imbis na magkaroon ng lamay. She can't take the idea of his death. Her father is her everything and now that he's gone, her world is lifeless. Ang tatay ko. Yun na lang ang tanging mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gulong-gulo ang kanyang buong sistema at hindi na alam ang gagawin. Kahit ang proseso ng cremation ng kanyang ama ay ang kaibigan at sa Sais ang nangangasiwa upang maisakatuparan. Ni hindi niya ginustong kumain dahil kahit anong pilit niya sa sarili ay hindi niya kayang kumbinsihin na kumilos. Ang mawala ng ama ang pinakamasakit na nangyari sa kanya. Namamanhid siya sa sobrang lungkot na meron ng kanyang puso. Maigpit niyang niyakap ang urn na tila buhay na katawan ng kanyang tatay. Ang kanyang mga luha ay wala pa ring ampat sa pagtulo.
Simula na magising ay wala na siyang ibang ginawa kundi ang humagulhol. Nangihina siyang napaluhod dahil hindi niya maisip na isang abo na lamang ang pinakamamahal niyang ama. Hindi ka sana nagkaganito kung hindi ako naging makasarili. Paninisin niya sa sarili. Yun na nakatatak sa kanyang isipan. Nakasalanan niya ang lahat, na siya ang dahilan kung bakit hindi na niya mayayakap at makakabiruan ng ama. Hindi ko na ho kayang mabuhay, Tay. Pagkausap niya sa Ern, niyakap siya ni Val ngunit walang hatid na init at pagpapagaan ng loob para sa kanya. Wala siyang kaginhawaan na nararamdaman kahit na sino ang magpatahan sa kanya. Kahit na si Sais hindi ito umalis sa kanyang tabi at ito ang aligagas sa pangangasiwa na lahat na dapat siya ang gumawa. Nandito lang kami. Bulong ni Val ngunit walang humpay na iling ang kanyang tugon. Ang tatay ko kailangan ko. Ang tatay ko. Namimiss ko na ang tatay ko. Gusto ko na siyang yakapin. Paus na paus pa rin ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat sa sobrang pamumugto ng mga iyon. Wala na siya, Elena. Wala na. Pagtangis ng kaibigan. Hindi pa patay ang tatay ko. Bibiruin niya pa ako na malaking bibig ko eh. Bibigyan niya pa ako ng advice na dapat sundin kong kaligayahan ko. Humiga siya sa carpeted floor habang yakap pa rin ang Ern kaya't napahiwalay ang kaibigan sa pagkakayakap sa kanya. Kung ang kapalit pala ng kaligayahan ko ay ang pagkawala niya, sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi ko na lang sinunod ang gusto ko. Hindi mo kasalanan dahil walang may gusto sa nangyari. Please, huwag mo sisihin ang sarili mo. Kahit si Tito, ang kaligayahan mong iniisip niya kaya huwag mo ipagkait yun sa sarili mo. Kahit wala na siya. Paliwanag ng kaibigan. Hindi nito gusto ang paninisin niya sa sarili dahil wala iyong mabuting maidudulot. Napakadaling sabihin na hindi niyo alam ang sakit na nararamdaman ko. Anya at muling tumingin sa Ern. Masuyo niya iyong hinaplos habang kinakausap na tila ito ang kanyang ama. Why did you allow her to lie on the floor? Madiin ang bawat salita ni Sais pagkapasok sa kabahayan at nakita niya ang dalaga sa sahig habang sina Valerie at Leo'y tahimik lamang. Malalaki ang hakbang ni Sais patungo sa kanya at agad siyang binuhat sa mga bisig nito. Pinasandal siya nito sa dibdib nito samantalang siya'y mahigpit pa ring yakap-yakap ang Ern. Ang tatay ko. Bulong na naman niya. Stop crying, little kitten. Dad is in the heaven now. Puno ng pagsuyo ang boss dito ngunit walang naririnig ang dalaga kundi ang masayang tawa ng ama kaya't mas lalo siyang napapaluha. Nang ipikit niya ang mga mata ay nakita niya ang nakangiting mukha ng ama. Ang laki na naman ang bibig mo kakatawa. Kahit na malaki ang bibig mo, aba, ikaw ang napakagandang dalaga dito sa lugar natin. Mahal na mahal ka ni tatay anak, kahit na Diyosmosa ka. Hindi aalis si tatay sa tabi mo. Mabilis siyang dumilat at tumingin-tingin sa paligid. Nakatingin lamang sa kanya mag-asawa. Nandito sa tatay. Sabi ko na nga ba hindi niya ako iiwan? Kilak niya sambit. Muntik na niyang mabitawan ng Ern. Mabuti at mabilis iyong nahawakan ni Leo. Nagpumiglas siya at bumaba sa pagkakakarga ni Sais at tumakbo palabas ng malaking bahay. Nandito sa tatay. Uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ni tatay. Nagtuloy-tuloy siya sa pag-alis. Samantalang sa loob ng bahay, lihim na pinupunasan ni Sais ang nangingilid niyang mga luha at mabilis na sumulyap sa mga kasama. Please prepare her things. We will go to Manila. Utos niya kay Val. Pero hindi siya papayag. Apila nito. Kailangan niya lumayo dito dahil mas lalo siyang kakainin ng lungkot. I can't lose her. And I won't take the risk of losing her. Kung kailangang ilayo ko siya dito, igagawin ko. Pinal niyang sagot bago sundan ng dalaga. Malalaki ang hakbang niyan lumabas at tumiretso sa tarangkahan ng malawak na lupain ng bahay ng pinsan. Nakita niya sa Elena na nagwawala sa harap ng guard na hindi alam ang gagawin. Pinapauwi na ako ng tatay ko. Magagalit yun kapag hindi ako nakita sa bahay. Sigaw nito. Parang may kutsilyon tumatarak sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng dalaga sa malayo. Pangamba at takot ang bumabalot sa kanyang kalooban dahil sa mga senyales na ipinapakita nito ngayon. Iniiling niya ang ulo upang iwaksi ang ideyang hindi niya magugustuhan na mangyari sa dalaga. Lil Kitten,
Tawag niya matapos lunukin ang bikig sa lalamunan. Nanlulumo siyang tingnan itong halos mawala sa sarili. Gulong-gulong, mahabang buhok, pulang-pula magkabilang pisngi at namamaga ang mga mata. Malayong malayo sa palaging nakaayos nitong anyo. Lumingon ito sa kanya at nagsumbong. Hindi niyo ako pinapadaan. Kailangan ko na umuwi sa bahay namin. Tila ito batang nagsusumbong sa kanya. Pinilit niyang ngumiti at pinakita ditong ayos lang ang lahat. Pasensya na ho, sir. Hindi ko ho siya pinayagan lumabas kasi wala siyang tsinelas at baka mapaano pa sa labas. Pagpapaumanhin ng gwardya. Kilala nito ang dalaga at alam nitong wala na ang ama nito. Tumango siya. Salamat, Manong. Ako na bahala dito. Anya bago humarap kay Alena na nakatingin lamang sa kanya. Uuwi na ako. Anito. Iniakbay niya ang braso sa balikat nito at masuyong hinaplos ang buhok ng dalaga. Inayos niya nagkalat nitong hibla ng buhok sa muka at pinunasan ng mga luha. Yap, uuwi na tayo. Muli na naman niya itong binuhat sa kanyang mga bisig at hinalikan sa noo. Pero kakain muna tayo para maging malakas ka bago ka umuwi. Agad itong umiling. Sa bahay na lang ako kakain dahil ayaw ni tatay na hindi kami sabay na kumain. Mariing tutol nito. Masuyo ang kanyang mga tingin na tinitigan ng mukha nito. Hindi pa rin nagbabago ang malakas na tibok nito kapag malapit ito. Yun ang normal na reaksyon ng kanyang puso simula na makilala niya ang dalaga.